mayor na lumitaw lang nung election time ng 2022, wala tayong mahanap na birth certificate hanggang 17 years old siya. Homeschool daw siya pero di natin alam anong eskwela, sinong nagturo, wala siyang naalala ng mga kaibigan. At Pati yung mga interesting. magulang, hindi malinaw kung sino yung mga magulang. Ano ba talaga tayo? Pinoy ba tayo? Hindi. Interesting. Malapit yung kanyang mayorship dito sa Clark base, which just happens to be a military base na very important and all. Wala. Nothing suspicious here, Sir Ronald. Right off the bat, let me say, if this is an influence agent, parang hindi siya ganun kagaling. Kasi kung influence agent ka, hindi ka lang matuto mag-Tagalog. In fairness, medyo matinong Tagalog niya. Mas less conyotic sa akin. Pero pangalawa, sana naman meron kang magandang istorya eh. Medyo mga istorya. Wala talagang awanin. Hindi Wala. siya kilala ng mga kapitbahay niya eh. No? Sa mga it's a small town, Bamban. No? Tapos biglang sumusulpot, big pogo buildings. No? Big pogo. Sino nagpondo nito? Pero isa ring question, sino nagbigay ng mga permit? No? Paano ito na-accredit ng COMELEC? No? Sabi ng COMELEC, presumption of regularity. Anong ibig sabihin nun? No? Ibig sabihin nun, anybody, any foreign agent, no? Walk in lang. Kahit sino pwedeng maging kandidato, no? So, yan ang pag nakita ko si Chairman Garcia, natatanong ko, ano bang ibig sabihin ng presumption of regularity? No? Ano bang ibig sabihin? It's so regular for a foreigner to run for public office, no? Yung bang ibig sabihin niyan? No, yung Not presumption any of regularity. foreigner, someone from a country na medyo may concern sa West Philippines Sea. I'm just saying. Tapos hindi man lang inayos yung mga papeles. Walang maipakitang papeles. Ang dali naman pa nun eh. Hindi ko naman ina-advisean siya na gawin. Pero ang daling doktorin nun eh. No? Pupunta ka na sa Moraita, Recto. recto, di ba? Hindi mo man lang inayos, di ba? Pero yun pa man, sino ba yung kanyang mga protector sa gobyerno? Sino ba yung nagpapasok sa kanya galing sa Bureau of Immigration? Sino ba sa COMELEC ang nagbigay sa kanya ng permit na tumakbo? Sino ba sa PAGCOR ang nagbigay ng permit sa kanyang mga pogo? No, etc. etc. Lalo na nung ni-raid, no, may nakita silang 7 fugitives, no? 7 fugitives na may kaso, kung ano-ano kaso. Ibig sabihin, sino mga sindikato may hawak nito? No? So ang daming questions na inaanak as we go along Saka yung dating mayor na biglang oh. nawala, yung 'di ba, ang isa pang tanong, yung dating mayor ng Bamban na yan, baka tumulong ito, 'di ba? Yung parang paano out of nowhere naging mayor to? I mean, this is crazy. If there has to be some coordination. Tsaka ang daming ang daming pera. Dahil ang dami niyang pogo. No? Talagang kwanto Pogo politics, no? Dati narco politics, ngayon pogo politics No? Ang problema, ang tanong niya, big Gawin natin Chinese ang tanong version. big gaano karami pa yung ganyan na hindi natin na-notice, Tip na of hindi the natin iceberg lang napansin, siguro di to. ba? For sure, tip of Oo. the iceberg lang to. Baka kabutihan baka mushrooms sprouting all over, hindi lang natin alam. Lalo na nung nakaraang 6 years ni Digong. No? Baka doon maluwag yung pagpasok ng mga ito. No? Sino pa sila? No? Sino pa sila? Napakahina ng ating intelligence, counterintelligence No? Kaya Do you think was this partly systematized with the complicity of the former leadership or talagang bara-bara lang si tatay at pumasok tong mga to? wala akong sinasabi na may kinalaman yung previous government yan, no? Pero hindi naman natin ito tinatalakay in a vacuum no? Sumulpot itong Mayor Guo issue nung lumalabas yung issue ng mga foreign students, no? Na hindi age ng students, no? Age ng mga military age, 30, 35 years old na dumadagsa sa Cagayan sa isang probinsya na may EDCA. No? Yung isang context niyan Ikalawa, yung PRA, yung Philippine Retirement Agency, na almost kalahati ng lahat ng kumuha ng residency sa Pilipinas ay mga Chinese, 30,000 of them. At hindi sila mga retirees. Ang edad nila ay 35 years old. Again, estudyante na 35 years old, retirees at 35 years old. What's happening, di ba? Tapos meron pa mga military officers tayo na ngayon ay security officer ng big Chinese companies. Wala bang rules diyan? Bakit meron tayong mga
mga volunteers, no, reservists sa Coast Guard natin, ha, na hindi Pilipino, Chinese citizens. So ang nangyayari ito sa context nitong marami pang ibang events, hindi siya isolated case eh. Kaya dapat seryosohin na ito. Ano ba ang kanilang relasyon sa isa't isa? Ano ba ang kanilang mga dotted at saka straight lines, no? Et cetera. Kung hindi, before we know it, no? Hindi na kinakailangan tayo i-invade, no? Before we know it, Actually, nakapasok na. yun nga, si Admiral Ong, I also talked to him the Oo. other day, at sabi niya, one of the scenarios you have to look at is, hindi na kailangan mag-invade from outside if things go crazy. Kung may sleeper cells from sa loob, then they can create craziness from within, di ba? Yung parang, Oo, yung mga Manchurian candidate hindi na galing sa oo. Manchuria, no? Yung Galing sa Macau. Manchuria kasi nakatago eh, di ba? Hindi Macau. nila nakatad, no? Dito lantaran eh. But Ah, just before we talk about West Philippines, also about this. I mean, ano man naman masabi natin doon na naman sa mga makapili, sabi na you are racist, you are xenophobic, oo you're nga, oo nga. anti-China, you're prejudicial, charot-charot. Ano masasabi natin diyan? Sir Ronald, baka sabihin Well, niyo racist tayo. well, hindi mo na sasagutin 'yan eh, 'di ba? Dahil una, wala naman silang traction, 'di ba? Yung kanilang mga inorganized na movement against war, nilangaw, no? Tapos pag i-monitor mo yung kanilang interviews, no? Tsaka yung kanilang mga postings na sobrang dami ng negative comments, no? Hindi katulad ng mga comments dito kay Hidarian, no? Ang daming mga positive eh. No, Marami. doon sa Oh, yeah. Tingnan mo, so wala naman silang traction, no? No, mahirap mag people power, mahirap mag impeachment, mahirap mag mutiny, no? Ang pwede lang gawin ng mga 'yan assassination eh, no? Hindi yung assassination na binabaril, character assassination. Character, Oo, oo. Yung character pagkatao assassination, mo. no? Ronald, Oo, yung oo. dignidad Character. mo. Yung Oo, pagiging yan, no? Hindi makabayan. yung hindi yung massacre ng Romanovs. Na? Hindi yung Hindi pagbitay ng tayo patiwarik nag-mention yan. kay Wala tayong Mussolini. minun. Ha? Hindi ganun sinasabi natin. Ha? Hindi sa atin lang galing yun. Ha? Oo. Galing yun kay Mayor Baste. Oo. Mga ano yan. Mga, Duterte. No? Yung, mga peace yung loving, mga not so harmonious. veiled, not so veiled threat sa Not Marcoses. not No? not so subtle. Sabi Not lang so. natin ay sinasabi lang natin character assassination. No? Yun na. Baka akala nila minamarites mo na naman ng assassination. Character assassination. Andyan naman si Sir Trillian, siya ang pag-usapan natin doon sa other forms. Pero pag sa character, ikaw ang guro ng character at character assassination, Sir Ronald. On that note, thank you very much to Mayor, to Mayor Go. Nakita mo yung mga pictures ni Mayor Go at saka yung isang minamahal na kapatid ni ano kaya Oo, ibig sabihin yan? oo, Ano yan? oo. Parang anything goes Pa- ba to? para silang BFF, di ba? Para Oo. silang BFF, Ganda ng no? caption. Para silang Hindi man lang BFF. nag-delete. Oo, tapos marami rin pictures siya with her pussycat. Ayan tayo. Ayan tayo, Sir Ronald. Bago tayo Ah, mapahamak dyan sa Senate ulit, baka ah, matawagan ka ng Senate kasi kinausap ko si Jay ah, Tumbakal. Sabi ko, anong ah, ginagawa mo nung inaaway-away ka ni Robin Hood? Sabi niya, I ah, have to behave myself kasi daw yung mukha niya, ang laki ng zoom, yung buong screen ng Senate, di ba? Pero sabi ko, ah. oh nga, parang may mute option naman sa Zoom, di ba? Just in case kung iritang-irita ka dun sa kausap mo. Alright. Tingin ko, pag Oo. tayo humarap sa Senate Ay, hearing, wala na. tingin ko Bardagulan na yun. masa-Senate arrest tayo. Ma- Ma-SMNI tayo. Two days tayo Oo. mag-overnight dyan sa Senate. Masarap ba pagkain doon sa Senate? Masarap ang pagkain? Hindi pa ako nag-Senate Ah, recently kasi ah, Masarap yung pagkain sa lounge eh. Masarap yung pagkain. Sana yun Sarap yata ipapakain Congress nila, eh. papakulong nila sa Senate. Sir Ronald, ang hinintay ko yung bagong Senate building nakita mo sa BGC. Maganda, maganda Parang yun. Ayun, Singapore. maganda Malas yun. No? Singapore. Higit na Kitang, higit ang Congress. oo nga, hindi ng Congress. Tsaka, imagine mo si Bato, nandyan na naman. Ewan ko, ayaw na magsalita, mahirap na. On that note, thank you very much, Sir Ronald. Parang gusto ko na mag-senador para lang makapunta ako sa building na yan. And na magkaroon ng office. Salamat, Sir Ronald. Yan, sa next episode, pag-usapan natin itong atin to West Philippine Sea. Alright? Habang nandito ka pa sa
mundo. Sorry, Lord. Habang hindi Yes. bago ka umalis ng Yes, yes. vacation mo. Pag-usapan natin ito. Salamat, sir. Ito, Sir Ronald, as we look at the latest details right now, ito na, ni-report ng mga kaibigan natin, may Chinese armada na paparating na dyan sa Scarborough Shoal. And obviously, this is not happening in isolation. This is also ahead of, well, not so ahead kasi nangyari na, di ba? The first contingent is already there. So yung atin, ito, first contingent hindi natuloy kasi na-intimidate sila nung last year na yata, no? Ang bilis, Last December. Last December, ang bilis, no? December But 10. ito na, big time to. Mas malaki pa tong contingent. Can you tell us a little bit about itong latest contingent at kung ano ba talaga ito? Baka nakikimarites lang kayo, nakikiepal lang kayo, or talaga may ginagawa kayo para sa bayan? Wala lang magawa. No? Well, KSP, sabi ni Robin Hood, KSP. correction lang, Big R. Yung Christmas convoy, no? Natuloy siya, pero yung mother boat ay naharang sa malapit sa Sabina. Kaya nagbumalik sila. Ang nakaharap nila ay two People's Liberation Army Navy vessels. Hindi Coast Guard, hindi militia. Navy battleship siya nakaharap nila. May fighter jets pa sa taas. Nakakatakot. Dalawang Coast Guard. So four vessels yung humarap sa kanila. Iniikutan sila. Ang bilis daw eh. No? Ikalawa ay nakatuloy yung isang boat nila, yung Shawi. Nakatuloy siya at na-deliver yung mga supplies. No? Na-deliver. Eventually, yung hinarang, na-deliver din yung supplies, na delay lang. Pero yung kasabay niyan, yung ginawa kasi ng smaller vessel, ay pumunta siya dun sa lugar ng dagat na mababaw para hindi siya puntahan ng battleship. Paano yung battleship? Yung water Hindi niya kasha. malalim. No? So, yun yung style na nagawa niya. Ngayon, itong naman sa Scarborough, this is a purely civilian. Paano yung sa December Christmas convoy, may kasabay na isang Coast Guard. No? Na isa. Dito, wala. This is purely a civilian convoy. At walang mother boat. Puro maliliit na bangka. No? Ang malaki na dyan is a wooden vessel na kasya ang 30 people. Doon ilalagay yung mga media. About four vessels na kaya ng 30 tao. Pero lahat ito wooden. Wala ritong bakal. Kaya isang tama lang na water cannon, wasak yan o lubog. No? Yeah, nakakatakot. Yeah. Kaya as we are speaking right now, sila ay papunta na doon sa Zambales. Kahapon, nag-load na sila ng mga supplies na dadalhin sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Kailangan maunawaan ng ating mga tigapakinig, yung mga mangingisda kasi na sa Baho de Masinloc, hindi sila umaalis dyan for days, for weeks. Dahil kung babalik sila sa coast, malulugi sila dahil mahal gasolina. So they stay there for quite a while. No? At nangingisda. Yun yung ating susuplayan. Gasolina, gamot, pagkain, damit, no, flashlights, yun yung pupuntahan natin. Pero hindi lang pupunta ron ng atin ito para mag-resupply. Pupunta sila ron for a symbolic activity. Maglalagay sila ng mga buoy, yung mga lumulutang sa dagat na nakalagay West Philippine Sea atin ito. So ilalagay nila yan dyan. Tapos, ikatlo, pupunta sila, sasamahan nila yung mga mangingisda dun sa kanilang traditional fishing area. No, papanoorin nila paano nangingisda yung mga ating mga fishermen. So, may tatlong activities yan. For 2 nights at saka 3 days. No? Yan yung gagawin nila. At tama ka, mahigit 25 Chinese militia vessels at Chinese Coast Guards ang nandun na. Naghihintay. At meron Armada. at marami pang parating. No? Imagine mo, ito mga bangka lang ito Tapos yan ang kaharap nila. Sir, hindi ba kayo kinakabahan? I mean, what are the risks factor here? Kasi medyo jittery din ang China ngayon, di ba? I mean, they're scram. But I mean, hindi pa alam kung sino mas desperate, si yung people power nila, Roque, yung makapili think tank, or etong China sa West Philippines Sea, di ba? Puro silang corner. Well, jittery naman dahil wala namang ganung katapang kaharap ng biggest navy in the world, no? Pero it's not about not having not being fearful. It's about controlling your fear.
Dahil ang pinaglalaban mo rito kasi, no, hindi naman SMNI. No, ang pinaglalaban mo rito ay yung kinabukasan of generations yet unborn, because the West Philippine Sea is far richer than our landmass. Kaya Yeah. nga interesado ang China diyan no? Ang daming oil, ang daming natural gas, perhaps something more. Hindi lang siya yamang dagat, hindi lang siya isda No, hindi lang siya daanan ng trade Sa ilalim ng West Philippine Sea ay maraming kayamanan, no? Lalo na halimbawa, yung ating malampaya paubos na, no? Paubos na yung ating malampaya. So kailangan may papalit doon. Recto Bank sa Reed Bank. Oo. Oh. So meron tong connection hindi lamang sa present generation kundi sa future generation, no? Yun yung huwag kalimutan ng ating mga mamamayan. Kaya ang kailangan mag-claim dito, hindi lang yung Navy, Philippine Coast Guard, no? Kailangan mag-claim din dito yung ordinary people. Ang habol mo rito kasi multiple Ang habol mo diyan, una, ipaalam sa mga Pilipino, ano ba yung West Philippine Sea? Ano ba yung UNCLOS? Ano ba yung Nine Dash Line? Through this manifestation, no? Dahil kailangan ma-dramatize yan So, yun yung una nating target. Ikalawa, ipakita sa mundo, no? What is happening? Lalo na ito, David versus Goliath. Kaya successful yung last convoy, pero mo lumabas siya sa lahat ng mga international outlets around the world. Nung lumampas sa 700, yung minomonitor nila, they already stopped monitoring. No? At hindi ito mga basta-basta na mga fly-by-night na mga media outlets. This is BBC, di ba? This is Der Spiegel, this is Le Monde, Reuters, no? yeah. Etc. No? Sabi ko nga sa iyo, na-meet ko yung tatlong heads of state sa Europe, Macron, no? Prime Minister Sanchez, si Scholz. Alam nila itong convoy, no? Dahil dramatic 'Di ba dramatic? David versus Goliath, political judo, no? Mga civilian, mga civil society, mga ragtag movement of boats, no, confronting the Chinese Navy, the biggest navy in the world. So na-dramatize yan Yeah, but Ronald, isn't there a risk na gagamitin ng China ito to say, oh, kami rin magpadala kami ng sarili namin civil societies. Of course, we know no such thing exists in communist China, totalitarian state. Pero paano kung magpadala din sila ng isang barangay dyan from Xiamen or Guangdong or something like that? Sana. Ang naman, makukumbinsi ba nila yung mundo? 'Di ba? May Na legit maniniwala yan. ba? Na legit. No, di ba may maniniwala ba? Sa atin kasi ginawa lang natin once, first time last December. Pero yung sympathy ng mundo, nakuha mo kagad di ba? Dahil believable siya No? Ngayon, magpapadala ng civil society ang China sa Pag-asa. No? Papadala sila sa Reed Bank. Medyo baka matawa. No? Baka matawa. No? Yung mundo. No? Kaya ba nilang gayahin yung December na merong Santa Claus, merong mga parol, merong camel, merong three kings sa bow ng ship? No? Medyo it's beyond. Ay, It's nila beyond. yan, di ba? Yung 2012, sila yung gumawa ng ARC, di ba? So, China yan. Never underestimate. Maglalagay sila ng Statue of Liberty sa boat nila, di ba? I'm sure they'll make a whole New York over it if they need to make it, no? Or Arc de Triomphe, di ba? Yeah. Ang problema nila, baka pagtawanan sila. Yun lang. Sana Yun hindi. lang, yun lang magtatawanan sila. Except yung mga makapili. Except yung mga, Yan. Hindi, against the empire, the Western. baka yung mga makapili, magkumuha rin ng barko, tapos i-meet sila. Diba? I-meet sila. Tapos, Ayan na. diba? Magwagay-way ng Chinese gods. Diba? Correct. Pero baka naman, sir, magpadala rin ng mga shogun. Mga Daiko shogun. Yung mga nasa Pwede. Wala na. Makatana itong mga to. Tulad dito mga nasa likod ko. Ayan. Pero speaking of which, baka kailangan din natin padala yung mga badyaw natin, no? Tsaka yung mga moro natin. Malakas din yan. Baka hindi kaya ng China yung mga yan. Baka may sumama nga na galing sa Bangsamoro Party. Di ba? Matapang mga kapatid natin yan. Baka may sumama dyan, no? Sabi nila gusto nila sumama Tama. At least nagigising ang mga Pilipino nagigising sila sa bagong patriotism nila. Nagigising sila. Yan ang tulong na aggression foreign aggression. Nagiging mas Pilipino. Unifies. Diba? Mas nagiging Pilipino ka. Tapos yung mga dating mga magkakaaway, medyo nag-uusap na. Dahil we have a common enemy. Except kung Digong, except kung DDS. Last point on this episode, because I want us have to have a bit episode also on labor issues and all. And I know that you need to go ahead. Kaya gusto ko madaldal ka, pero sige, I'm gonna be nice. Last point on this.
again, of course, confidential to a certain degree, but to the degree that you can share, what is the level of support or coordination, whatever, with the government? Kasi you cannot do this without the government saying yes, di ba? After all, may impacto din ito sa ating strategy sa West Philippine Sea. So this has to be properly coordinated. Well, unlike the Christmas convoy, nakasabay nila yung Coast Guard, no? At papunta sila sa BRP Sierra Madre. Ito kasi ang pupuntahan mga mangingisda sa Bajo de Masinloc sa Scarborough, no? Kaya wala itong convoy, wala itong kasama na Coast Guard. The Coast Guard is somewhere there, no? Somewhere there sila, pero hindi sila kasama sa